Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pambihirang misteryo na naganap sa isang tahimik na subdivision sa Biñan, Laguna. Isang kwento na magpapakita kung paano ang kawalang malay ng isang bata ay naging susi sa pagtuklas ng isang napakalaking lihim na gumulantang maging sa mga otoridad. Isang pangyayari na mag-iiwan sa inyo ng matinding katanungan. Hanggang saan ang kayang itago ng kadiliman ng gabi? Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang payapang komunidad sa Biñan, Laguna, kilala ang pamilya Santos sa pagiging tahimik at matulungin. Doon naninirahan ang 5 taong gulang na batang lalaki na si Jacob. Si Jacob ay isang masigla, mapaglaro at napakatalas ng pakiramdam na bata. Ngunit nitong mga nagdaang araw, napansin ng kanyang amang si Gabriel at inang si Maricel ang isang kakaibang ikinikilos ng kanilang anak. Sa tuwing hapon, imbis na maglaro ng kanyang mga laruang kotse-kotsihan, nakatayo lang si Jacob sa may bintana ng kanilang sala. Nakadungaw sa labas at tila may malalim na inoobserbahan. Noong una, inakala ni na Gabriel na baka may nakikita lang itong kalaro o kaya naman ay naghihintay ng nagtitinda ng ice cream. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, naging mas madalas at mas seryoso ang pagturo ni Jacob sa iisang direksyon sa labas ng kanilang bakuran. Isang lumang basurahan na kulay asul na nasa tapat mismo ng kanilang bahay, sa gilid ng kalsada. Papa, tingnan mo po uli. Nandoon pa rin po. Ayaw umalis. Ano bang itinuturo mo dyan, anak? Basurahan lang naman yan ang subdivision. Walang tao dyan. Puno lang ng mga tuyong dahon at mga plastik na itinatapon ng mga kapitbahay. Hindi po, Papa. May umiiyak po doon. Naririnig ko po gabi-gabi kapag natutulog na kayo ni Mama. Mahina lang po. Parang humihingi ng saklolo. Kinabahan si Gabriel sa sinabi ng anak. Ang mga bata raw ay may kakayahang makakita o makaramdam ng mga bagay na hindi napapansin ng mga matatanda. Tinawag niya ang kanyang asawang si Marcela upang ikonsulta ang kakaibang gawin ng bata. Gabriel, natatakot ako sa mga sinasabi ni Jacob. 2 linggo na niyang itinuturo ang basura na yan. Nung isang gabi nga, nagising ako ng madaling araw. Nakatayo siya sa harap ng pinto. Balak niyang lumabas para lang tingnan yung basurahan. May kakaiba ba niyan sa labas nang hindi natin nakikita? Mamayang gabi, bago matulog, babantayan ko ang labas. Baka naman may pusa lang o aso na madalas magalungkat doon kaya nagigising si Jacob sa ingay. Ayoko lang na tinatakot niyang sarili niya. Dumating ang gabi sa Biñan, Laguna. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng isang mabigat na atmosfera sa buong paligid. Natulog na si Jacob, ngunit bago pumikit ang kanyang mga mata, muli niyang binalaan ng kanyang mga magulang na huwag pababayaan ng basurahan sa tapat. Dahil sa kuryosidad at pag-aalala sa mental na kalusugan ng anak, nagpasya si Gabriel na mag-abang sa kanilang balkonahe habang madilim ang paligid. 2:00 ng madaling araw, patay na ang karamihan sa mga ilaw ng mga kapitbahay. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang lumalabong ilaw ng poste ng kuryente na malapit sa nasabing basurahan. Tahimik na nagmamasid si Gabriel habang umihigop ng mainit na kape. Sa unang oras, walang anuman. Katahimikan lang ang nag-aharip. Subalit pagpatak ng eksaktong 3:00 ng madaling araw, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang anino ng isang tao na nakasuot ng itim na jacket na may hood. Ang dahan-dahang naglalakad mula sa dulo ng madilim na kalsada.
Ang taong ito ay may bitbit na isang malaking itim na garbage bag. Ngunit ang kakaiba rito, hindi niya basta itinapon ang sako. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng asul na basurahan. Maingat na inilagay ang sako sa loob at tila may ibinulong bago mabilis na naglakad palayo at naglaho sa dilim. Kinabahan si Gabriel. Hindi iyon normal na pagtatapon ng basura. Masyadong maingat ang mga galaw ng estranghero. Tila ba may itinatagong mamahaling bagay o isang bagay na hindi dapat malaman ng iba. Akma sanang lalabas si Gabriel para tingnan ang basurahan nang biglang may humawak sa kanyang laylayan ng damit. Paglingon niya, si Jacob. Gising na naman at nakatitig sa kanya. Papa, dinalhan na naman nila siya ng kumot. Pero malamig pa rin po doon. Kailangan na po natin siyang tulungan. Ang mga salita ni Jacob ay nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Gabriel. Paano nalaman ng bata na may dumating na tao kung ngayon lang ito nagising? At ano ang ibig sabihin ng bata na malamig pa rin doon? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gabriel. Agad niyang tinawagan ang lokal na barangay at himpilan ng pulisya sa Binyan, Laguna upang iulat ang kahina-hinalang aktibidad sa tapat ng kanilang tahanan. Makalipas ng 15 minuto, dumating ang isang patrol car ng pulisya. Bumaba ang dalawang armadong opisyal, sina Investigador Ramos at Police Officer Castro. Kasunod nila ang ilang tanod ng barangay. Lumabas din si Gabriel mula sa kanilang gate upang salubungin ang mga otoridad. Habang si Maricel at si Jacob ay naiwan sa loob, nakadungaw pa rin sa bintana. Sir Gabriel, nasaan po ang itinuturo ninyong kahina-hinalang bagay na iniwan ng hindi kilalang tao? Yan po, officer. Eksaktong 3:00 po ng madaling araw. May isang taong balot na balot ang katawan ng nag-iwan ng isang malaking itim na garbage bag dyan, sa loob mismo ng basurahan. Ang anak ko po, matagal na niyang sinasabi na may naririnig siyang kakaiba dyan sa loob. Kinakabahan po ako kung ano ang nakatago nga riyan. Sige po, sir. Kami nang titingin. Manatili po kayo sa likod namin para sa inyong kaligtasan. Lumapit ang dalawang pulis sa basurahan. Ang hangin sa paligid ay tila lalong lumamig. At ang katahimikan ng madaling araw ay bumasag sa bawat takbang ng kanilang mga sapatos. Hinawakan ni Officer Castro ang hawakan ng takip ng basurahan. Dahan-dahan niya itong inangat. Sumilip si Investigador Ramos gamit ng kanyang flashlight sa loob ng madilim na sisidlan. Doon ay nakita nila ang isang malaking itim na plastik na nakatali na maigpit. Ngunit habang tinititigan nila ito, napansin ng mga pulis na may bagyang gumagalaw sa ilalim ng plastik. Isang mahinang tunog ang narinig mula sa loob. Isang tunog na hindi nanggaling sa hayop, kundi isang tunog na nagpatindig ng balahibo ng mga nakikinig. Mabilis na kinuha ni Investigador Ramos ang kanyang knife tool upang gupitin ang tali ng plastik. Maingat ngunit mabilis nilang binuksan ang sako upang tumambad sa kanila ang tunay na laman na matagal nang itinuturo ng batang si Jacob. At nang tuluyang maaninag ng mga pulis ang nasa loob ng basurahan, literal na nagimbal ang mga otoridad. Napahawak sa kanyang bibig si Officer Castro sa sobrang gulat, habang si Investigador Ramos naman ay napaurong at napasigaw sa kanyang radyo. Ano nga ba ang nakatago sa loob ng basurahan na nagdulot ng takot at pagkabigla sa mga pulis ng Binyan, Laguna? Ano ang misteryong nakabalot sa buhay ng pamilya Santos? At sino ang taong nakaitim na nag-iwan nito? Nang tuluyang mahati ang makapal na itim na plastik gamit ang patalim ni Investigador Ramos, itinutok ni Officer Castro ang kanyang flashlight. Ang buong akala ni Gabriel na nakatayo ilang metro ang layo sa likod ng mga pulis ay mga nakaw na kagamitan o kaya naman ay isang uri ng ipinagbabagong materyales ang nakatago doon. Ngunit ang tumambad sa kanila ay isang bagay na hindi kailanman inasahan ng mga otoridad sa isang tahimik na subdivision. Sa loob ng sako ay may isang sanggol. Isang napakaliit na sanggol na lalaki. Walang saplot sa katawan
maliban sa isang manipis na tuwalya na basa na ng hamog at pawis. Ang sanggol ay bagyang gumagalaw, nanginginig sa lamig ng madaling araw at naglalabas ng napakahinang iyak. Ang eksaktong mahinang tunog na paulit-ulit na naririnig ng 5 taong gulang na si Jacob tuwing gabi. Diyos ko, Ramos, isang sanggol, buhay ang bata. Base, kailangan namin ng ambulansya rito sa Santos Street, Greenview, subdivision ngayon din. May natagpuan kaming inabandon ng sanggol. Buhay ang bata, pero napakahina ng tibok ng puso. Bilisan nyo! Sabi sa radyo ni Investigador Ramos. Nang marinig ni Gabriel ang salitang sanggol, tila ba tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala na ang basurahang dinadaanan nila araw-araw, ang basurahang itinuturo ng kanyang anak na si Jacob, ay naglalaman ng isang inosenteng buhay na itinapon na parang walang halaga. Agad siyang tumakbo papasok sa loob ng kanilang bahay upang tawagin ang kanyang asawa. Marcel! Kumuha ka ng makapal na kumot. Bilisan mo! May sanggol sa loob ng basurahan. Ano? Sanggol? Diyos ko po, anong klaseng tao ang gagawa niyan? Agad na kumuha si Maricel ng malinis at makapal na kumot ng pamilya. Patakbo silang lumabas ni Gabriel patungo sa kalsada. Sa bintana ng sala, naiwang mag-isa ang batang si Jacob. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umiiyak si Jacob. May kakaibang kapanatagan sa kanyang mukha habang nakatingin sa mga pulis. Sa kanyang isip, sa wakas ay narinig din ng mga matatanda ang kanyang babala. Sa labas, maingat na binuhat ni Investigador Ramos ang sanggol mula sa maraming basurahan. Agad itong sinalubong ni Maricel at binalot ng dalang makapal na kumot upang mainitan ang nanginginig nitong katawan. Bilang isang ina, nadurog ang puso ni Maricel habang hawak ang sanggol na halos kasing laki lang ng 2 palad. Napakawalang puso ng gumawa nito. Napakalamig ng bata. Sandali lang, baby. Ligtas ka na. Mama, Sir, ulog kayo ng langit. Kung hindi dahil sa tawag ninyo ngayon, baka hindi na umabot ang sanggol na ito bago sumikat ang araw. Napakalamig ng panahon ngayon dito sa Binyan. Hindi kami ang dapat pasalamatan, officer. Ang anak namin si Jacob, siyang nakarinig at nakakita rito. Kung hindi niya kami pinilit na tingnan ng basurahan, hindi kami lalabas ngayong gabi. Nagkatinginan sina Investigador Ramos at Officer Castro. Nagtaka sila kung paano ang isang 5 taong gulang na bata ay naging mas matalas pa ang pakiramdam kaysa sa mga matatandang nakatira sa paligid. Ilang sandali pa ay dumating na ang ambulansya na may kasamang mga medical team. Agad na inilipat ang sanggol sa kanilang pangalaga upang dalhin sa pinakamalapit na ospital sa Binyan, Laguna para masuri ang kalusugan nito. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Para sa mga pulis, isang malaking krimen ang naganap. Ang pag-abandona sa isang minor de edad na maaaring magdulot ng kamatayan. Nagsimula agad ang investigasyon sa mismong lugar ng pinangyarihan. Sir Gabriel, nabanggit ninyo kanina na may nakita kayong tao na nag-iwan ng plastik na sako. Eksaktong 3:00 na madaling araw, hindi ba? Maaari niyo po bang ilarawan ng kanyang itsura? Madilim po ang paligid, officer. Pero sigurado ko na katamtaman ng kanyang katawan. Nakasuot ng itim na jacket na may hood at mabilis siyang maglakad. Pamilyar ang kanyang tindig pero hindi ko mamukaan dahil nakatakip ang mukha niya. Papunta siya doon sa dulo ng kalsada, palabas ng subdivision. Ramos, tingnan mo ito. Nakuha ko ito sa ilalim ng basurahan, malapit sa pinag-iwanan ng sako. Isang lumang resibo mula sa isang lokal na botika rito sa Binyan. May nakasulat na pangalan ng gamot para sa buntis at may petsa ng kahapon lang. Ang resibong natagpuan ng mga pulis ang naging unang solidong ebidensya sa kaso. Kung sino man ang nagmamay-ari ng resibong iyon, malaki ang posibilidad na siya ang taong nag-iwan sa sanggol o kaya naman ay may kinalaman sa pamilya ng bata. Agad na nagpasya ang mga pulis na kumuha ng pahayag mula sa iba pang mga kapitbahay pagkabukas ng umaga.
Habang nagliliwanag ang umaga sa Binyan, mabilis na kumalat ang balita sa buong komunidad. Nagtipon-tipon ang mga kapitbahay sa tapat ng bahay ni na Gabriel. Lahat sila ay nagulat at nagpahayag ng galit sa kawalangyaan ng salarin. Sa gitna ng bulong-bulungan, isang partikular na kapitbahay ang napansin ni Maricel na tila balisa at hindi mapakali. Ito ay si Arnel, isang binatang nakatira sa dulo ng kalsada na kilalang palaging nag-iisa at madalas lumabas tuwing gabi. Sa loob ng bahay, kinausap muli ni Gabriel at Maricel ang kanilang anak na si Jacob upang magpasalamat at alamin kung paano niya nalaman ang tungkol sa sanggol. Ang galing ng anak ko. Ligtas na ang baby na itinuturo mo. Dahil sa iyo nabuhay siya. Pero Jacob, paano mo ba talaga nalaman na may baby doon? Kasi po mama, dinalaw ako ng isang anghel sa panaginip ko. Sabi niya, may iniwan daw na regalo si kuya sa basurahan. Pero kapag hindi daw natin kinuha, kukunin na siya ng mga ibon sa langit. Kaya natakot po ako. At saka, nakita ko po si kuya na naglagay doon. Pamilyar po ang jacket niya mama. Nagulat si Maricel sa sinabi ng anak. Pamilyar ang jacket. Tanong niya sa sarili. Sino ang tinutukoy ni Jacob na kuya na nag-iwan sa bata? May kakilala ba silang madalas magsuot ng ganong klaseng damit? Samantala, bumalik sina Investigador Ramos sa Greenview Subdivision kasama ang mga impormasyon mula sa botika na nasa resibo. Ang pangalang nakarehistro sa resibo ay nagdala sa kanila sa isang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Isang katotohanan na mag-uugnay sa isa sa mga taong malapit mismo sa pamilya ni na Jacob. Sino ang taong nakarehistro sa resibo ng butika? Ano ang kaugnayan niya kay Jacob? At bakit niya itinapon ang sarili niyang dugo at laman sa isang maruming basurahan? Maagang bumalik ang mga otoridad sa Greenview Subdivision matapos nilang makuha ang opisyal na ulat mula sa butika kung saan binili ang mga gamot na nasa resibo. Dahil sa modernong sistema ng mga establishmento ngayon, may nakuha ang pangalan at lagda sa loyalty card na ginamit na transaksyon. Hawak na Investigador Ramos ang dokumento habang seryosong naglalakad patungo muli sa tapat ng bahay ni na Gabriel. Sa labas ng kalsada, marami pa ring kapitbahay ang nag-uusap-usap. Halos lahat ay nabigla sa balita. Sa tabi ng isang puno ng mangga, nakatayo ang binatang kapitbahay na si Arnel. Napansin ni Investigador Ramos na paulit-ulit na pinupunasan ni Arnel ang kanyang malamig na pawis sa noo gamit ang isang panyo. At panay ang sulyap nito sa asul na basurahan na binabantayan pa rin ng mga tanod. Magandang umaga, sir. Kayo po ba si Arnel Mendoza? Opo, sir. Ako nga po. May problema po ba? Nakikibalita lang po ako sa nangyari kagabi. Nakakatakot naman po mga ganyang insidente rito sa subdivision natin. Sinasabi ng mga nakasaksi na may nakitang lalaki na nakasuot ng itim na jacket na may hood na naglalakad palabas dito sa kalsada ninyo eksaktong 3:00 ng madaling araw. At base sa talaan ng subdivision security, ikaw lang ang pumasok at lumabas sa gate sa ganyang oras gamit ang iyong motorsiklo. May itatanong lang sana kami. Ano po kasi, bumili po ako ng pagkain kagabi dahil nagugutom ako. Normal naman pong lumabas kapag may kailangang bilhin, di ba? Wala akong kinalaman sa kung ano man ang nakita niyo sa basurahan na yan. Habang nag-uusap ang mga pulis at si Arnel, lumabas ng gate si Gabriel kasama ang kanyang anak na si Jacob upang bumili ng tinapay sa malapit na tindahan. Pagkakita ni Jacob kay Arnel, bigla itong huminto sa paglalakad. Nanlaki ang mga mata ng bata at maigpit na humawak sa pantalon ng kanyang ama. Papa, siya po si kuya na nakita ko sa bintana kagabi. Yung jacket po niya na nakasampay sa motor niya, ganyan na ganyan po ang suot ng taong naglagay sa loob ng basurahan. Napalingon ang lahat ng kapitbahay sa sinabi ni Jacob. Literal na natahimik ang paligid.
Si Arnel ay biglang namutla na parang nawala ng dugo ang muka. Hindi niya akalain na ang 5 taong gulang na bata na madalas niyang makita naglalaro sa tapat ay siyang magiging saksi sa kanyang madilim na gawain. Arnel, totoo bang sinasabi ng anak ko? Ikaw bang nag-iwan sa bata sa basura namin? Bakit mo gagawin ang ganong bagay? Hindi totoo yan. Bata lang yan, Gabriel. Maraming naiisip ang mga bata. Huwag niyo akong pagbintangan dahil lang sa jacket o sa oras ng paglabas ko. Wala kayong matibay na ebidensya laban sa akin. May ebidensya kami, Arnel. Ang resibong ito ay nakuha namin sa ilalim mismo ng garbage bag sa loob ng basurahan. Resibo ito ng mga perinatal vitamins at mga gamot na pampakapit sa pagbubuntis. At ayon sa sistema ng butika, ang pangalang nakarehistro sa transaksyong ito ay ang iyong pangalan at ang iyong contact number. Paano may papaliwanag ito? Sa puntong iyon, tuluyan ang nanghina ang mga tuhod ni Arnel. Hindi na siya nakasagot. Ang kanyang pagiging depensibo ay napalitan ng takot at hiya sa harap ng kanyang mga kapitbahay. Alam niyang huli na siya sa akto at wala ng paraan upang makalusot pa sa matatalas na ebidensya ng mga pulis. Arnel Mendoza, sumama ka sa amin sa impila ng pulisya para sa formal na investigasyon. May karapatan kang manatiling tahimik at ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Habang pinoposasan si Arnel ng mga otoridad, biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Arnel na nasa dulo ng kalsada. Isang batang babae na mukhang 18 taong gulang pa lamang ang lumabas habang umiiyak ng gusto. Ito ay si Bianca, ang nakababatang kapatid ni Arnel na matagal nang hindi nakikitang lumalabas ng kanilang bahay. Kuya, patawad po. Patawad po sa nagawa ko. Huwag niyo pong dalhin ng kuya ko, officer. Ako po ang may kasalanan ng lahat. Nagulat ang mga tao sa biglang paglitaw ni Bianca. Ang buong akala ng subdivision ay si Arnel ang may direktang kasalanan. Ngunit ang pag-iyak at pag-amin ni Bianca ay nagdala ng bagong anggulo sa kwento. Agad na pinigilan ni Investigador Ramos ang pagdadala kay Arnel upang pakinggan ang sasabihin ng iyak na dalaga. Ginawa ko lang po yun, kuya, para protektahan ako. Natakot po ako. Natakot po ako na malaman ng mga magulang namin na nasa ibang bansa na nabuntis ako ng aking kasinta na bigla na nang naglaho. Nanganak po ako rito sa loob ng bahay kagabi nang kami lang dalawa ni kuya nakakaalam. Laking gulat ng komunidad. Kaya pala hindi na nakikita si Bianca nitong mga nagdaang buwan ay dahil itinago niya ang kanyang pagbubuntis sa tulong ng kanyang kuya. Ang takot sa diskriminasyon, ang takot sa galit ng magulang, at ang kawalan ng perang gagamitin ang nagtulak sa kanila sa isang desperadong desisyon. Patawarin niyo kami. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga anak si Bianca rito sa bahay. Sabi niya, hindi niya kayang palaki ng bata. Kaya naisipan kong iwan doon sa basura ni na Gabriel dahil alam kong mabubuting tao sila at palaging gising ng maaga. Inasahan ko na makikita nila agad ang bata paggising nila para maalagaan. Hindi ko intensyong saktan ang pamangkin ko. Bagamat may mabigat at malungkot na dahilan sina Arnel at Bianca, ang batas ay batas pa rin. Ang pag-abandona sa isang bagong silang na sanggol sa isang maraming lugar ay isang seryosong paglabag sa child abuse law at maaaring nagdulot na maagang kamatayan ng bata kung hindi ito nahanap kaagad. Naintindihan namin ang inyong sitwasyon, ngunit napakadelikado ng inyong ginawa. Ang bata ay dinala sa ospital dahil sa matinding lamig. Kailangan ninyong dalawa na sumama sa amin sa munisipyo upang harapin ang kaukulang proseso ng batas. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pansamantalang hawak sa pangangalaga ng sanggol. Habang isinasakay sina Arnel at Bianca sa patrol car, lumapit si Maricel kay Jacob at niyakap ito na maigpit. Napaisip sila kung ano ang susunod na mangyayari sa kawawang sanggol. Ngunit habang umaalis ang sasakyan ng pulis, may isang kakaibang tawag sa telepono ang natanggap ni Gabriel mula sa ospital kung saan dinala ang sanggol.
Isang balita na muling magpapabago sa direksyon ng buhay ng pamilya Santos. Ano ang balita nanggaling sa ospital tungkol sa kalagayan ng sanggol? At ano ang magiging desisyon ni Gabriel at Maricel matapos nilang malaman ang buong katotohanan sa likod ng trahedyang ito? Hawak ni Gabriel ang kanyang cellphone habang nakikinig sa boses ng doktor mula sa kabilang linya. Seryoso ang mukha ng doktor at sa bawat salitang binibitawan nito, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Gabriel. Si Maricel naman ay nakatitig sa kanyang asawa. Pilit binabasa ang ekspresyon nito kung may maganda o masamang balita tungkol sa sanggol. Opo, Dok. Ako po si Gabriel Santos. Ang tumawag sa mga pulis kagabi. Ano po? Kamusta po ang lagay ng bata? Ligtas na po ba siya? Natahimik si Gabriel ng ilang sandali habang nakikinig. Napansin ni Maricel na bagyang nanginginig ang kamay ng kanyang asawa. Ang mga mata ni Gabriel ay dahan-dahang nangilid ang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang pambihirang halo ng awa at pagkagulat. Maricel, sabi ng doktor, stable na raw ang kondisyon ng sanggol. Ligtas na ang bata sa hypothermia o ang matinding panlalamig ng katawan. Pero may sinabi pa ang doktor. Ano yun, Gabriel? May sakit bang bata? Anong problema? Sabi ng doktor, kung nahuli raw tayo ng kahit 30 minuto lang sa pagkuha sa bata sa basurahan, maaring tuluyan ang huminto ang pagtibok ng puso nito dahil sa kakulangan ng hangin at sa tindi ng lamig kagabi. At ang nakakapagtaka pa, Maricel, ang dugo ng bata. May kakaibang kondisyon na nangangailangan ng agarang pagsasali ng dugo o blood transfusion. At ang blood type ng bata ay katulad ng blood type ng anak nating si Jacob na napakabihira, ang type O negative. Nagulat si Maricel. Ang type O negative ay tinatawag na universal donor ngunit napakadalang nito sa populasyon. Paanong ang sanggol na itinapon sa tapat ng kanilang bahay ay may kaparehong pambihirang blood type ng kanilang sariling anak? Tila ba may mas malalim pang plano ang tadhana kung bakit sa tapat mismo ng kanilang tahanan piniling iwan ni Arnel ang bata? Sa sulok ng sala, lumapit ang 5 taong gulang na si Jacob. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at tumingala na may inosenteng ngiti sa kanyang mga labi. Mama, sabi ko naman sa inyo, ligtas na si baby. Gusto ko po siyang makita sa ospital. Pwede po ba natin siyang bisitahin? Gusto ko po siyang bigyan ng laruan. Nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi nila matanggihan ang hiling ng kanilang anak. Si Jacob ang bayani ng kwentong ito. Kung hindi dahil sa kanyang paulit-ulit na pagturo sa basurahan, ang sanggol ay maaaring wala na ngayon sa mundong ito. Agad na nag-ayos ng sarili ang pamilya Santos upang magtungo sa Biñal District Hospital. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng mga tauhan ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Kasama si Dr. Alcantara, ang doktor na sumuri sa sanggol. Dinala sila sa nursery room kung saan makikita ang sanggol sa loob ng isang incubator upang panatilihin ang init ng katawan nito. Kayo pala ang pamilya Santos. Malaki ang utang na loob ng batang ito sa inyo, lalo na sa anak ninyong si Jacob. Napakatibay ng determinasyon ng sanggol na ito na mabuhay. Nakangating sabi ni Dr. Alcantara. Napakagwapo niyang bata, Dok. Walang kamali-malay sa lapit ng mundong hinarap niya kagabi. Ano po ang mangyayari sa kanya ngayon? Maya-maya ay sumingit sa usapan ang social worker. Habang nasa ilalim ng legal na proseso ang magkapatid na sina Arnel at Bianca dahil sa pag-abandona sa bata, ang sanggol po ay pansamantalang mananatili sa pangangalaga ng pamahalaan. Ilalagay po siya sa isang child care facility o kaya naman ay hahanapan ng pamilyang gustong mag-ampon sa kanya sa legal na paraan kapag maayos na ang lahat ng dokumento.
Nang marinig ni Maricel ang salitang mag-ampon, biglang may nagbago sa kanyang pakiramdam. Tiningnan niya si Gabriel. Sa mahabang panahon ng kanilang pagsasama, ninais pa sana nilang sundan si Jacob ngunit hindi na sila biniyayaan muli ng isa pang anak dahil sa ilang medical na dahilan. Ang pagdating ng sanggol na ito sa kanilang buhay sa pamamagitan ng isang basurahan ay tila ba isang sagot sa kanilang mga nakaraang panalangin. Sir, kung sakali po ba, pwede po ba kami mag-apply bilang mga foster parent o permanente mag-ampon sa batang ito? Kami naman po ang nakahanap sa kanya at handa po kaming ibigay ang lahat ng pagmamahal at pangailangan niya. Nagulat ang social worker, ngunit bakas sa kanya mukha ang kagalakan. Alam niyang sa ilalim ng pangalaga ng pamilya Santos, ang bata ay lalaking may maayos na kinabukasan at mapagmahal na mga magulang. Malaking proseso po ang pag-ampon, ma'am. Maraming background check at mga dokumento ang kailangang ihanda upang mapatunayan na kayo ay may kakayahang magpalaki ng bata. Ngunit dahil kayo nakaligtas sa kanya at may maganda kayong reputasyon sa komunidad ng Binyan, malaki ang tsansa na maaprubahan ang inyong aplikasyon. Habang nag-uusap sila, biglang sumikip ang dibdib ni Maricel nang mapansin ang pagbabago sa monitor ng sanggol. Ang makina na nagbabantay sa tibok ng puso ng bata ay biglang naglabas ng mabilis at nakakakabang tunog. Ang kulay ng balat ng sanggol ay dahan-dahang nagbago at ang paghinga nito ay naging mabilis at tila nahihirapan. Nurse, yan daw ang emergency card. Bumubulosok ang oxygen level ng bata. Kailangan natin siyang ma-intubate. Ngayon din. Gulat at takot ang namayani sa pamilya Santos. Ang sanggol na akala nila ay ligtas na ay biglang naharap sa isang matinding krisis sa kalusugan. Niyakap na mahigpit ni Gabriel si Maricel at si Jacob habang pinalalabas sila ng mga nurse mula sa silid upang bigyan daan ng mga medical na pamaraan. Ano ang biglang nangyari sa sanggol? Malalampasan ba ng inosenteng bata ang matinding pagsubok na ito sa kanyang buhay? O tuluyan na siyang bawiin ng langit? At ano ang magiging papel ni Jacob sa uling laban na ito para sa buhay ng sanggol? Sa labas ng silid, hindi mapakali si Maricel. Panay ang patak ng kanyang mga luha habang nakahawak sa kanyang dibdib. Si Gabriel naman ay pabalik-balik sa paglakad sa hallway ng ospital. Taimtim na nagdarasal na sana ay huwag bawiin ng may kapal ang batang katutuklas pa lamang nila. Sa gitna ng kanilang labis na pagkaalala, ang 5 taong gulang na si Jacob ay nanatiling may nahon. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ang malamig nitong kamay. Mama, huwag ka na pong umiyak. Sabi ng anghel sa panaginip ko, malakas daw po si baby. Kailangan daw po niya ng kaunting tulong mula sa atin para hindi na siya lamigin. Biglang bumukas ang pinto ng nursery room at lumabas si Dr. Alcantara. Bakas sa kanya mukha ang matinding pagod at seryosong ekspresyon. Agad siyang nilapitan ni Gabriel at Maricel upang hingi ng ulat sa kalagayan ng sanggol. Mr. and Mrs. Santos, nagawa nating ma-stabilize ang kanyang paghinga gamit ang makina. Ngunit pansamantala lamang ito. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang bata ay may matinding kakulangan sa pulang selola ng dugo dahil sa maagang panganak sa kalsada. Kailangan niya ng agarang blood transfusion ng type O negative. Ang problema, tuyo ang blood bank ng ospital ngayon para sa partikular na pambihirang blood type na ito. Kung maghihintay pa tayo ng supply mula sa ibang lungsod, baka hindi na kayanin ang katawan ng sanggol. Dok, ang anak naming si Jacob, type O negative po ang dugo niya. Katulad ng sa sanggol. Pwede po ba siyang maging donor? Handa po kaming ibigay ang dugo ng anak namin para mabuhay ang batang iyan. Si Jacob ay 5 taong gulang pa lamang. Sa ilalim ng medical na panuntunan, hindi natin pwedeng kunan ng maraming dugo ang isang napakabatang donor. Ngunit, dahil ito ay isang matinding emergency at buhay ang nakataya,
maaari tayong kumuha ng napakaliit at ligtas na sukat ng dugo mula sa kanya. Sapat lang upang bigyan ng paunang lakas ng sanggol habang hinihintay natin ang opisyal na supply mula sa Red Cross. Jacob, matapang ka ba? Papayag ka bang bigyan ng kaunting dugo si baby para mabuhay siya? Opo, Dok. Matapang po ako. Gusto ko pong maging kuya kay baby para hindi na siya umiyak sa basurahan. Sa tulong ng mga eksperto, maingat na dinala si Jacob sa laboratorio. Walang takot na inilahad ng bata ang kanyang maliit na bisig upang kunan ng ligtas na dami ng dugo. Ang bawat patak ng dugo ni Jacob ay tila naging gintong likodo na nag-uugnay sa kanyang buhay at sa buhay ng inabandonang sanggol. Makalipas lamang ang isang oras, ang nakuwang dugo ay agad na isinalin sa naghihingalong bata. Isang himala ang nasaksihan ng mga medical na staff sa Binyan District Hospital. Matapos maisalin ang dugo ni Jacob, ang monitor ng sanggol ay dahan-dahang nagpakita ng normal na tibok ng puso. Ang maputla at nangingitim nitong balat ay nagkaroon ng malusog na kulay rosas. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang maliliit na mata at tumawak sa daliri ng nurse na nag-aayos sa kanya. Dahil doon, ligtas na ang sanggol. Malinis na nalampasan ang pinakamatinding krisis sa kanyang kalusugan. Samantala, lumipas ang 3 buwan. Sa tulong ng DSWD at dahil sa pambihirang kabayanihan at kakayahan ng Pamilya Santos, mabilis na nailakad ang mga legal na dokumento para sa foster care at tuluyang pag-ampon sa bata. Ang magkapatid naman na sina Arnel at Bianca ay sumasailalim sa kaukulang counseling at legal na proseso ng pamahalaan, kung saan pumirma rin sila ng waiver na kusang isinusuko ang karapatan sa bata sa Pamilya Santos dahil alam nilang doon ito mas ligtas at higit na mamahalin. Isang maaliwalas na umaga sa Greenview Subdivision sa Binyan, Laguna. Ang lumang asul na basurahan sa tapat ng bahay ni na Jacob ay tinanggal na at pinalitan ng isang magandang pot ng mga bulaklak. Sa balkonahe ng bahay, nakaupo si Marcel habang hinihili ang sanggol na ngayon ay malusog, mataba at palaging nakangiti. Pinangalanan nila itong Christian Noel, isang paalala na ang bata ay isang regalo ng Diyos na natagpuan sa gitna ng kadiliman. Lumabas si Gabriel mula sa loob ng bahay dala ang isang bote ng gatas, habang si Jacob naman ay masayang tumatakbo sa paligid. Hawak ang isang maliit na laroang oso na balak niyang ibigay sa kanyang bagong kapatid. Baby Christian, gising ka na pala. Ako ang Kuya Jacob mo. Huwag ka nang matatakot ha. Hindi ka na babalik sa malamig na lugar. Dito sa bahay natin, laging mainit at marami tayong laruan. Marcel, kung hindi dahil sa pagiging mapagmatsyag at busilak na puso ng anak nating si Jacob, baka isang malaking trahedya ang hinarap ng pamilyang ito. Ngayon, mas buo at masaya ng tahanan natin. Totoo yan, Gabriel. Ang itinapon ng iba na akala nila'y basura ay naging pinakamahalagang kayamanan at biyaya sa ating buhay. Isang paalala na walang buhay ang walang halaga sa mata ng Diyos. Dito nagtatapos ang ating kwento, mga Katamokski TV. Isang kwento ng misteryo na nagbunga ng isang dakilang pagmamahal at bagong simula. Naway nag-iwan ito sa inyo ng isang mahalagang aral na ang bawat buhay ay may layunin at ang kabutihan, gaano man kaliit, ay palaging may nakalaang malaking gantimpala mula sa langit. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig, pag-like at pag-subscribe. Hanggang sa susunod na kapanapanabig na kwento dito lamang sa Tamokski TV, mag-ingat po tayong lahat at pagpalain ng may kapal. So once again, inuulit ko pang muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.